Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi sa tagal ng samahan nasusukat ang tagumpay ng isang relasyon. Minsan, akala mo kayong dalawa na ang itinadhana para sa isa't isa. Pero malalaman mo na lang na mag-isa ka na lang pala. Mag-isa ka na lang palang nag-iilusyon na may forever ang inyong relasyon. Mag-isa ka na lang palang umaasa. Mag-isa ka na lang pala na nagmamahal dahil siya ay matagal na palang nakabitaw sa relasyon ninyong dalawa. At kapag ipapaalam na niya sa'yo na wala nang kayo, natapos na kayo, ay parang guguho ang iyong mundo. Hindi mo na alam ang mangyayari sa buhay mo dahil hindi mo alam kung paano ang mabuhay nang wala siya. Kaya magpapakababa ka. Magmamakaawa na huwag kanyang iwan. Magmamakaawa na ibalik ninyo ang nakaraan. Magmamakaawa ka sa kanya na mahalin kanya ulit. Ikaw ka, barangay, naranasan mo na rin bang magsumamong mahalin ulit ng taong inakala mong nakatadhana sa'yo? Ng taong akala mo ay makakasama mo sa habang buhay? Naranasan mo na bang magmakaawa para sa pag-ibig? Dear Mama Mia, lahat naman siguro tayo ay nangangarap na maikasal sa taong pinakamamahal natin. Lalong-lalo na kung matagal na rin naman kayong nasa relasyon. Ako kasi, Mama Mia, oo. Akala ko sapat na yung haba ng panahong pinagsamahan namin para hanggang dulo ay ako pa rin ang piliin niya. Kaso mukhang nagkamali ako, Mama Mia. Dahil ang totoong nangyari sa buhay ko ay ako ang pinangakuan pero iba ang pinakasalan. Isang maganda at mapagpalang araw sa inyo at sa ating mga kabarangay. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Luisa. 37 years old at isa akong public school teacher. Mama Mia, simple lang naman akong babae na merong simpleng pangarap sa buhay. Bukod sa maging isang guro at makapagturo, syempre gusto ko rin namang magkaroon ng sariling pamilya at maikasal sa lalaking pipiliin ng puso ko. Kaya nga simula noon ay hiniling ko na sa Diyos na mapunta ako sa tamang tao. At tunay siyang mabuti, Mama Mia, dahil pinakilala niya sa akin si Marco, na hindi nagtagal ay naging boyfriend ko. Mama Mia, sa kasalukuyan, isa ng nurse si Marco at kasal na sa kanyang misis. Oo, alam ko na posibleng maging masakit at malungkot ang magiging kwento ko, pero parte pa rin naman yun ng aming pag-iibigan noon ni Marco. Kahit nga paano, Mama Mia, ay kumpiyansa akong ibahagi ito sa inyo. Nasa college ako noon nang makilala ko si Marco. Foundation day ng aming paaralan nang minsan kaming magkatabi sa upuan habang chini-cheer ang aming mga team na nooy lumalaban sa sport festival. Tandang-tanda ko pa na napaka-energetic ni Marco. Kaya naman, hindi rin ako nagpatalo. Hanggang sa ang munti naming kompetensya sa pag-cheer ay naging sentro ng atensyon ng aming mga kamag-aral. Kaya simula noon ay tinutukso na nila kami sa isa't isa. At doon na rin nag-umpisang mas makilala ko kung anong klasing tao si Marco, Mama Mia. Dahil hindi nagtagal ay nauwi nga sa ligawan ang aming pagkakaibigan. At mas naging matibay pa ang aming relasyon hanggang sa kapwa kami nakapagtapos na
sa college. Mahal, kanina ka pa ba dito? Sensya na di ako kaagad nakaalis sa ospital. Naku, ayos lang. Mabuti nga kahit paano nagpang-abot ang mga chef natin. Madalas kasi hindi na tayo nagkikita ng ganito. Nagtatampo ka ba, Ma'am Luisa? Pwede ba? Huwag mo nga akong tawagin ng ganyan, Nurse Marco. Pero thankful din ako dahil nagkaroon tayo ng chance para makapag-date ngayon. Sawang-sawa na rin kasi ako na panay sa video call na lang kita nakikita. Miss na miss ko na ang girlfriend ko. Pakurot nga sa pisngi. Uy, pwede ba? Huwag kang ganyan. Bakit? Ayaw mo ba? Hindi na tayo tulad ng dati, mahal. Yun bang palagi kitang kasama? Kasi ngayon, may kanya-kanya na tayong trabaho. Adulting is real. Pero alam mo ang mas nakakatuwa sa atin? Yung tipong kahit na busy tayo sa mga career natin, lalo lang tumitibay ang relasyon nating dalawa. Solid pa sa solid, ika nga. Abay, oo naman. Teka sandali, may dala pala ako para sa'yo. Uy, ano yan? Tadan! Leche flan! Yung paborito mo. Wow naman! At dalawa pa ha? Yung totoo, kanina mo to in-order. Mukhang masarap. Masarap talaga yan at correction. Hindi ko yan in-order kung kani-kanino, no? Ginawa ko yan para talaga sa'yo. Hindi nga. Kailan ka pa natutong gumawa ng leche flan, mahal? 3 days ago? Yung unang gawa ko nga madaming bula. Pinakain ko dun sa kapatid kong bunso. Pero kaka-practice ko, ayan, na-perfect ko rin. Ibang klase. At meron ka pang oras para gawin to despite your busy schedule sa ospital? Sabi ko nga, di ba, ginawa ko yan para sa'yo. Plano ko lang talaga na i-drop by yan sa school nyo kanina. Kaso, mabuti na lang dahil nagkaroon tayo ng chance para magkita ngayon. Kaya yan, sakto. Leche flan para sa Ma'am Luisa ko. Salamat, mahal. Pasensya ka na ha kung wala man lang akong maibigay sa'yo ngayon. Sobrang busy ko kasi sa paggawa ng mga lesson plan at grades ng mga estudyante ko. Pero hindi naman ibig sabihin nun hindi na kita naaalala. Alam ko naman yun. Saka hindi naman ako nag-expect ng kapalit dyan sa dala kong leche flan. Masaya na akong ganito tayo. Na kahit maraming ginagawa naiintindihan pa rin at sinusuportahan ng isa't isa. Kaya kahit hindi ko man madalas sabihin, sobrang thankful talaga ako kay God na nakilala kita. Aww, huwag mo akong paiyakin. Alam mo namang mababaw lang ang luha ko, loko ka. Ay nako, ang mahal ko. May leche flan ka na nga tapos may gwapong boyfriend ngayon sa harap mo. Tapos iiyak ka pa? Ay, umurong na pala ang luha ko. Hindi na ako naiiyak, nahanginan na ako. Ang presko mo. Mabuti pa, umorder na tayo. Gutom na ako. Mabuti pa nga. Pero ikaw na ang pumila doon sa counter, please. Yan tayo Alam ko namang hindi mo ako matitiis Pasalamat ka, mahal kita. Aaminin ko, Mama Mia, na may pagkalumang tao ako. Yun bang tinatawag nila na old-fashioned? Panahon pa yata ng kopong-kopong ang pananaw ko tungkol sa pakikipagrelasyon. Mama Mia, kaya hindi niyo ako masisisi kung naging head over heels ako noon kay Marco. Siyempre, alam Maria Clara pa rin ako dapat. Para hindi halatang baliw na baliw ako sa kanya. Umabot na rin noon sa punto, Mama Mia, na iniisip ko na si Marco na talaga ang the one ko. Yun bang lalaking magpo-propose sa akin ng kasal sa tamang panahon at may pa-slow motion pang aabangan ako sa altar habang lumalakad suot ang aking wedding gown. At dahil nga ako yung uri ng tao na advance mag-isip, ay tinatak ko noon sa puso ko, Mama Mia, na pareho kami ng gustong mangyari ni Marco sa hinaharap.
Noong mga unang taon namin sa aming relasyon ay napansin ko na ang pagiging sweet ni Marco. At hindi rin yun nagbago o nawala kahit na nakapagtapos na kami sa pag-aaral. Hindi ko rin naman sinasabi na perpekto ang aming pagsasama dahil kung tutuusin ay napakalayo noon sa realidad dahil may pinag-aawayan o pinagtatalunan din naman kaming dalawa. Ang kaibahan nga lang ay hindi namin hinahayaang lumipas ang araw na pareho kaming may sama ng loob o di pagkakaunawaan sa isa't isa. At mas lalo pa nga naming na-workout ang aming relasyon, Mama Mia, kahit na noong nagsimula na naming tutukan ang aming mga careers. Ano nga ulit yung kwento mo? Ulitin mo nga, nakakatawa kasi. Papaulit mo pa talaga natatawa na nga ako. Sige na! Ano nga yung sinabi mo dun sa estudyante mo matapos magtapat ng feelings sa'yo? Sabi ko, taken na ako. Ayun, nalungkot ka agad. Grabe, naawa nga ako sa kanya Pero ayoko magpatinag dahil baka ginugood time lang ako. Pati bata, pinatulan mo pa talaga. Hoy, maayos ko namang sinabi sa kanya na may boyfriend na ako, no? Tsaka okay na yun. At least, kung totoo man yung feelings niya sa akin, hindi na siya aasa pa. Mas dapat niyang pagtuunan ng pag-aaral niya kaysa sa crush-crush na yan. Grabe, ang sungit naman ni ma'am. Uy, sobra ka. Ako kaya ang paboritong teacher ng mga estudyante ko. Hindi kasi ako madalas magpa-surprise quiz. Pero kapag nagpa-quiz naman, bongga. Ganon talaga. Para isang duguan na lang ng utak. Ay, maiba tayo. Bakit puro na lang yata tungkol sa akin ang topic natin? Kumusta ka naman dyan sa duty mo ngayon? Mag-aalas 11 na ng gabi, nag-dinner ka na ba? Oo, kanina pang 8. Ang susunod ko ng kain mamayang alauna na. Ayos naman ako rito. Break time namin kaya nakakatawag ako sa'yo. Kaso maghahating gabi na rin. Kailangan mo na magpahinga, mahal. Sandali. Mamaya mo na ibaba. Gusto pa kita makausap. Miss na kita Nako, tingnan mo to. Nang bola pa. Pero miss na rin kita. Mahal, sa palagay mo, ganito pa rin kaya tayo kapag kasal na tayo? Kung kasal na tayo, baka sakaling mabawasan yung pagkamiss natin sa isa't isa. Kasi nagsasama na tayo sa iisang bubong. Pero baka naman magsawa ka na sa akin kapag palagi mo na ako nakakasama. Bakit naman? Kasi makalat ako sa bahay. Tapos, humihilig pa ako kapag natutulog. Oh, biro lang ha. Baka maniwala ka. Masinop akong lalaki. Maniwala ka't sa hindi. Pero mahal, kung sakaling yayain kitang magpakasal ngayon, papayag ka ba? Seryoso ba yan? Nagpa-propose ka ba sa akin o pinaprank mo lang ako? Umayos ka, tatamaan ka sa akin pag nagkita tayo. Maayos ako, no? Saka hindi pa naman ngayon ako nagpo-propose dahil wala pa akong hawak na sing-sing. Pero anong malay natin, di ba? Naku, wag mo akong paasahin ha. Hindi mo kailangang umasa, no? Dahil mangyayari yun. Siyempre, hindi ko sasabihin kung kailan para kahit paano, ma-surprise ka pa rin. Alam mo, puro ka kalokohan. Mahal din kita, Ma'am Luisa. Ano ka mo, Nurse Marco? Sus, gusto mo pa talagang ulit-ulitin ko. Kako, I love you, mahal. I love you more. Mama Mia, hindi yon ang unang beses na nabanggit namin ni Marco ang tungkol sa kasal sa mga naging usapan namin. Pero yun na siguro yung pinakamatagal kaya nga aaminin ko na may bahagi sa puso ko na kulang na lang ay magserko balentong dahil sa pag-asang baka naman sumasagi na rin sa isip ng boyfriend ko noon na mag-propose na sa akin. Kung sa bagay, 10 years na rin naman kaming magkarelasyon
At para sa akin ay sapat na ang 1 dekada para naman maisip naming lumagay na rin sa tahimik. 29 years old na ako noon, Mama Mia, at 30 years old naman si Marco. Hindi na kami bumabata para pag-isipan pa ng 1,000 beses ang pagpapakasal o pagbuo ng pamilya. Dahil bukas makalawa ay malapit nang mawala sa kalendaryo ang aming mga edad. Bukod doon, Mama Mia, ay gusto ko pang maalagaan ang magiging anak namin ni Marco. At hindi ko na yun magagawa kung uugod-ugod na ako. Kaya nga laking tuwa ko, Mama Mia, nang pagkalipas ng 2 buwan ay nag-propose na sa akin ng kasal ang boyfriend ko. Siyempre, Mama Mia, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Umoo agad ako. Mama Mia, ako na yata ang pinakamasayang babae sa balat ng lupa nang mag-propose nga sa akin ng kasal si Marco. Nang mga panahong yun ay parang gusto kong magtatatalon sa tuwa at galak na nararamdaman ko. Natameme pa nga ako nang tanungin niya ako ng "Will you marry me?" At kitang-kita ko tuloy ang pag-aalala na gumuhit sa mukha ni Marco nang hindi ako kaagad nakasagot sa tanong niya. Pero ang lahat ng pangamba at pagdududa sa puso niya ay napalitan din naman ng labis na kaligayahan nang mag-yes na ako, Mama Mia. Matapos nga ang tagpong yun ay kaagad kong pinost sa social media ang pinakamasayang gabi para sa amin ni Marco. At kaagad ngang dinumog ng likes at heart reactions ang post ko. Marami rin sa aming mga kaibigan at pamilya, maging yung mga estudyante ko, ang nagpadala ng pagbati para sa nalalapit naming kasal. Mama Mia, ang usapan namin ni Marco ay pagkalipas ng 6 na buwan, magpapakasal kaming 2. At sapat na yung panahon na inilaan namin para mapaghandaan ang nalalapit naming pag-iisang dibdib. Aaminin ko na simple lang naman ang pangarap kong kasal. Kahit nga sa huwes lang ay walang kaso. Kaya lang naisip ko rin na minsan lang naman ako ikakasal sa tanang buhay ko. Kaya bakit hindi ko nabonggahan, di ba? Kaya nga hindi na rin katakataka, Mama Mia, na naging hands-on talaga ako noon sa pag-aasikaso ng bawat detalye sa nalalapit naming kasal ni Marco. Nakikinig ka ba? Ha? Sorry, mahal. Pero ano nga yung sinabi mo? Ay, kanina pa ako salita ng salita pero hindi ka naman nakikinig dyan. Tsaka tignan mo, ubos na yung kape mo. Nakaka2 cups ka na. Ayos ka lang ba? Ay, ayos lang ako, mahal. Huwag kang mag-alala. Medyo inaantok lang siguro ako kaya nga umiinom ako ng maraming kape para gising na gising ako habang nag-uusap tayo ngayon. Alam ko namang marami tayong kailangang ayusin para sa nalalapit nating kasal. Kaya lang mukhang nakatulog ka na ng dilat at hindi mo naman naiintindihan yung mga sinabi ko kanina. I'm sorry, okay? I'm trying my best kaso anong magagawa ko kung inaantok nga ako? Marco, hindi mo kailangan magtaas ng boses. Tignan mo, agaw atensyon na tayo. Wala akong pakialam kung gusto ng mga taong yun makichismis sa problema natin. Problema? Wala tayong problema, okay? Huminahon ka lang, pwede ba? May inahon ako kanina bago mo ako binwisit. Teka, bakit nga ba tayo nagkita? Para pag-usapan na naman yung tungkol sa mga bridesmaid mo ko, no? Akala ko ba nakapili ka na? Bakit ba paulit-ulit ka? Marco, ano ba? Hindi ka ba talaga titigil? Hindi naman kita pinilit na makipagkita sa akin ngayon ah. Baka nakakalimutan mo, ikaw ang nagyayang mag-date tayo. May pasabi-sabi ka pa na miss mo na ako tapos gaganyanin mo lang ako? Alam mo, nakakawalang gana kakausap.
Sandali, mahal! Saan ka pupunta? Uuwi na! Ayaw kitang kausap ngayon dahil hindi ka matino. Kausapin mo na lang ako kapag maayos ka na ulit mag-isip. Hindi yung ganyan na bigla-bigla na lang umiinit ang ulo mo. Nakakairita ka! Luisa, sandali! Ay, hindi na naman ako nakapagtimpi. Wisit! Dalawang buwan ang mabilis na nagdaan na ako lang ng ako, ang punong abala sa lahat ng bagay na may kinalaman sa aming wedding ni Marco, Mama Mia. Alam ko naman na naging busy din siya noon sa trabaho sa ospital na pinapasukan niya. Pero ako rin naman naging busy rin naman ako sa sarili kong trabaho. Ang kaibahan lang namin ay napaglalaanan ko ng oras at panahon ang aming wedding preparation. Noong una, Mama Mia, ay hindi ko pa pinapansin ang paminsan-minsang hindi pagsama sa akin ni Marco para tumingin at mag-canvas ng reception after the wedding. Ultimo food tasting, minsan lang ako, Mama Mia. Minsan lang akong nag-aya sa kanya pero hindi niya ako sinamahan. Kaya ako lang mag-isa ang pumunta. Minsan naman ay sinasamahan na lang ako ng mama ko para naman kahit paano ay may masabi rin siya. Pero sa paglipas ng mga araw at linggo, Mama Mia, ay napapansin ko na lang na tila ba tumatabang na ang nooy matamis naming pag-iibigan ni Marco. Mama Mia, ayoko mag-isip ng hindi maganda. Ayoko mag-isip ng iba. Pero hindi ko na talaga natiis hanggang sa naglakas loob na ako na kausapin si Marco. Bakit ba ang kulit mo? Sinabing papasok na ako. Wala ka bang gagawin? Bakit mo ba ako kinukulit ha? Noong nakaraang araw, sabi ni Mama pumunta ka pa raw sa bahay at hinintay ako. Alam mo namang nag-straight ako sa duty noon. Inabala mo pa talaga ang nanay ko. Anong sabi mo? Ako? Abala? Ha! Baka nakakalimutan mo kung sinong sinasabihan mong abala, Marco. Ay, pagtatalunan na naman ba natin to, Luisa? So first name basis na ulit tayo? Sino bang nauna sa atin? Ikaw, di ba? Pwede ba? Huwag mo akong pinagbibintangan samantalang ikaw ang dahilan ng lahat ng away natin. Yun nga ang gusto kong pag-usapan natin kaya tumawag talaga ako sa iyo ngayon. Ano ba nangyayari sa atin? Bakit parang napapadalas naman yata yung hindi natin pagkakasundo? Bakit hindi mo talungin ang sarili mo? Ikaw ang promotor ng gulo. Nakakainis ka masyado. Ang gusto ko lang pag-usapan natin ang problema natin, hindi yung ganito, Marco. Bakit ba sinisisi mo ako sa mga bagay na hindi ko naman kontrolado? Kaya mong kontrolin ang mga nakakabwisit mong ginagawa, Luisa. Kaya mong kontrolin na huwag akong istorbohin kapag busy ako sa trabaho. Tulad ngayon. Puro ka na lang trabaho. Wala ka nang ibang idinadahilan kundi ang trabaho mo. Sino ba sa aming dalawa ang fiancé mo, ha? Kung gusto mo, yung trabaho mo na lang ang pakasalan mo. Alam mo, mabuti pa nga. Anong sinabi mo? Ang sabi ko, mabuti pa na huwag na natin ituloy ang kasal. Marco, nagjo-joke ka ba? Pues hindi nakakatuwa. Ay, I'm so sorry, Luisa. Pero umaatras na ako sa kasal natin. Hindi ko na kayang ituloy pa kung anong meron tayo. Dahil mukhang hindi rin to mag-work. Sira ulo ka ba? 10 years na tayo. Paano hindi tayo mag-work? Kulang ka lang ba sa tulog o ipinanganak ka kahapon? Ay, may nabuntis akong ibang babae. Yun ang totoong dahilan kung bakit umaatras na ako sa kasal natin. I'm really sorry pero natukso ako. Hindi ko napigilan eh. At ayoko naman takbuhan ang responsibilidad ko sa nanay ng magiging anak ko. Anong sabi mong hayop ka? At paano naman ang responsibilidad mo sa akin, ha? Kung mas pipiliin mo ang babaeng nabuntis mo
pinagsakluban ng langit at lupa nang bigla na lang umatras sa nakatakda naming kasal ang boyfriend kong si Marco, Mama Mia. At matapos nga niyang sabihin sa akin ang dahilan ay halos gusto ko siyang patayin dahil sa labis na sakit na ginawa niya sa akin. Pinagtaksilan niya ako. At ang masahol pa ay nakabuntis siya ng ibang babae. Ipinagpalit at ibinasura niya ang 10 taon naming relasyon nang dahil lang sa ibang babaeng noon lang niya nakilala. Hindi ko kailanman kayang intindihin na bigla na lang gumuho ang lahat ng aming mga pangarap nang dahil lang sa naging mapusok at mahina siya, Mama Mia. Mahirap para sa akin na nang mga panahong nasasabik ako sa paghahanda tungkol sa nalalapit naming kasal, ay meron na parang ibang inaatupag ang boyfriend ko. Tapos Mama Mia, bigla-bigla na lang niyang sasabihin sa akin na hindi na niya ako kayang pakasalan dahil sa responsibilidad niya sa ibang babae. Daig ko pa noon ang sinampal ng 1000 ulit sa magkabilang pisngi. At mistulang gustong sumabog ng puso ko dahil sa labis na pighati. Mama Mia, hindi pa rin ako makapaniwala na ganun-ganun lang tinapos ni Marco ang 10 taon naming relasyon. Na ganun lang kadali para sa kanya na bitawan ako o itapong parang isang basura. Hindi ko nga noon mapigil ang questionin ang sarili ko kung saan ba ako nagkulang para gaguhin niya ako ng ganun at iwan na lang sa ere matapos niyang paasahing papakasalan. Pero sa kabila ng lahat, Mama Mia, sa kabila ng galit ko at sa kabila ng sakit na nararamdaman ko, ay mas nangibabaw pa rin ang pag-ibig ko para kay Marco. Hindi ko kasi alam noon kung paano ko siya kakalimutan. Dahil sa tuwing pumipikit ako ay nakikita ko ang lahat ng masasaya naming pinagsamahan. Bukod doon, hindi pa rin mawala sa isip ko ang pangarap ko para sa aming dalawa kapag kasal na kami. Yun bang bubuo kami ng pamilya, magkakaanak at mabubuhay ng masaya. Kaya tawagin niyo na akong hibang, tanga o bobo. Pero Mama Mia, sinubukan ko pa ring magsumamo at magmakaawa noon kay Marco. Ma, may kumakatok sa pinto. Sino ba yun? Ay, buwisit naman oh. Nasaan ba ang mga tao sa bahay na to? Oh, Luisa, anong ginagawa mo dito? Marco, please. Kausapin mo naman ako. Ilang araw mo na rin akong iniiwasan. Na hindi mo na sinasagot ang telepono mo kapag tumatawag ako. Hindi ka nagre-reply sa mga text ko. Seen lang ako sa mga chat ko. Luisa, ano ba? Di ba sinabi ko na sa'yo na wala na tayong dapat pag-usapan? Nagsorry na rin ako sa'yo noon. Hindi pa ba sapat yun? Paano sasapat ang lahat ng yun, Aber? Marco, kulang na kulang ang paghingi mo ng sorry dahil bigla ka na lang umatras sa kasal natin. Kahit kailan, hindi magiging sapat ang mga salitang yon dahil sinaktan mo ako. Ano pa bang magagawa ko? Nangyari na. Dahil hinayaan mo mangyari. Hayop ka, hindi mo na ako inisip habang nakikipag-sex ka sa kung sino mang babaeng yon? Na hindi ka man lang ba kinilabutan dahil nagawa mo akong pagtaksilan? Akala ko ba mahal mo ako? Akala ko ba gusto mo akong pakasalan? Marco naman! Akala ko rin yun ang gusto ko pero mali ako, Luisa. Nang makilala ko yung nanay ng magiging anak ko ngayon,
Nagbago na ang lahat. Yung nararamdaman ko sa'yo noong pagmamahal, naglahong parang bula nang dumating siya sa buhay ko. Hindi ko rin alam kung paano nangyari yon, pero nagising na lang ako isang araw na hindi na pala ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Please, Marco. Bawiin mo yung sinabi mo. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya mawala ka sa akin. Nagsusumama ako sa'yo na ako ang piliin mo, please. Pwede ba? Huwag kang lumuhod dyan. Baka isipin ng mga kapitbahay, minamaltrato kita. Wala akong pakialam sa kung ano mang iisipin nila. Ang mahalaga sa akin, balikan mo ako. Marco, handa naman akong tanggapin yung magiging baby mo. Handa naman ako magpakananay sa anak mo sa labas. Hoy, Luisa! Huwag mong tatawagin ng ganyan ang magiging anak ko, ha? At ano ba sa mga sinabi ko ang hindi pumasok dyan sa kokote mo? Hindi na kita mahal! Hindi na ikaw yung babaeng gusto kong makasama para bumuo ng pamilya. Kaya pasensya ka na talaga. Tanggapin na lang natin na hindi talaga tayo para sa isa't isa. Kaya umalis ka na! Hindi totoo yan. Bawiin mo ang sinabi mo dahil malaking kalokohan yan, Marco. Please. Please, please. Hindi ko kaya kapag nawala ka sa akin, Marco. Mama Mia, akala ko kapag umiyak ako, humagulgol at lumuhod sa harapan ni Marco ay magbabago ang isip niya. Akala ko kapag pinaalala ko sa kanya ang lahat ng aming pinagsamahan at napagtagumpayan sa aming relasyon, ay sapat na yun para piliin niyang bumalik sa akin. Akala ko kapag ipagsigawan ko sa kanya na mahal ko siya at hindi ko kayang mabuhay kapag nawala siya sa akin ay babalik na kami sa dati. Na magiging maayos na ang lahat para sa aming dalawa. Akala ko kapag nagsumamo ako sa kanya ay hindi na niya ako iiwan pa. Pero mali ako, Mama Mia. Dahil isang linggo matapos ang komprontasyon naming yun ni Marco at pagpapakababang ginawa ko ay nalaman ko, Mama Mia, na ikinasal na siya sa babaeng nabuntis niya. Partida. Kalat na kalat pa sa Facebook ang mga pictures nila at kitang-kita ko kung gaano kasaya noon si Marco sa piling ng ibang babae. Sa piling ng isang babaeng hindi man lang nag-iisang taon na nakilala niya. Samantalang ako umiiyak. Nasasaktan. Ako, na girlfriend niya ng 10 taon. Mama Mia, magsisinungaling ako kung sasabihin kong hindi ako na-depress. Lalo na noong pinagpiestahan ako ng mga nakakakilala sa amin sa social media. Maraming nagko-comment, maraming nagpi-PM. Kesyo naaawa raw sila sa akin dahil ako ang pinangakuan pero hindi naman ako ang pinakasalan. Meron namang natatawa dahil baka daw na-realize ni Marco na hindi talaga ako ang babaeng para sa kanya. Meron namang nanghihinayang at meron din namang nakikisimpatya. At ang lahat ng yon, Mama Mia, ay nagdulot sa akin ng anxiety at frustration. Dahilan para hindi ako makapag-function ng matino at maapektuhan na rin pati ang aking trabaho. Uy, Bes. Pati ba naman ako hindi mo kakausapin? Paano ka ba nakapasok dito sa kwarto ko? Pinatuloy ako ng mama mo. Sabi niya 2 araw ka na raw hindi lumalabas dito. Ano pa bang dahilan? Wala na ako mukhang iaharap sa mundo. Iniwan na ako ni Marco.
Tapos nalaman ko pa na kinasal na siya. At mukhang masayang-masaya pa talagang walang yang yun. Ako dapat yun, Vicky eh. Ako dapat yun na pangasawa niya at hindi yung huklubang babaeng na buntis niya. Ay, alam kong masakit sa'yo ang nangyari. Pero hindi mo naman pwedeng habang buhay ikulong na lang ang sarili mo sa 4 na sulok ng kwarto na to. May trabaho ka. May buhay kang dapat mong ipagpatuloy. Nasasabi mo lang yan kasi hindi ikaw ang iniwan at ipinagpalit. Hindi ikaw ang durog na durog at nasasaktan ngayon kundi ako. Ano bang kulang sa akin, Vicky? Sige nga, sabihin mo. May itsura naman ako. Disente naman akong babae. May utak at may career. Almost perfect na sana yung lahat para sa amin ni Marco. Kasal na lang ang kulang. Kaso naging bato pa. Lintik na buhay naman talaga to. Wala naman ako nagrabyado sa tanang buhay ko para parusahan ako ng ganito ng langit. Siyempre, wala kang ginawang masama. Kung may dapat mang sisihin dito, si Marco yun. Naku, pag nagkita talaga kami noon, pepektusan ko yun ng maraming ulit. Biruin mo, pinagtaksilan ka na, siya patong may ganang magmalaki at lumabas na responsableng tao. Dahil pinanagutan niya yung nabuntis niya. Grabe, hindi ko akalain na may ganong klase ng mga lalaki, bes. Nakakasuka. Pero alam mo kung anong ikinaganda ng nangyari? Yun yung hindi natuloy ang kasal nyo. Oo, sayang yung 10 years na investment mo sa relationship nyo. Pero kung nangyari itong lahat pagkatapos nyong maikasal, sigurado mas doble ang sakit. Kahit paano, divine intervention mo na rin ang nangyari. Ikaw na rin ang nagsabi. 10 taon na naging kami ni Marco. Pero ganun-ganun lang niya kabilis itinapon sa basurahan at pinaanod sa ilog ang lahat ng pinagsamahan namin. Ano bang kasalanan ko? Masyado na ba siyang nasakal sa pagmamahal ko? Wala kang kasalanan, okay? Nagmahal ka lang. Kaso sa maling tao nga lang. Bes, wag mo nang sisihin ang sarili mo dahil hindi yun tama. Kung meron mang may kasalanan, si Marco yun. Dahil naging mapusok siya at hindi na kontento sa'yo. Kasi isipin mo, kung totoong mahal ka niya, hindi ka niya gaganituhin. Naiintindihan ko na nasasaktan ka ngayon. Kaya nga okay lang na iiyak mo yan. Pero wag kang magpapatalo. Wag mong hayaan na habang buhay, kini-question mo ang halaga mo. Dahil mahalaga ka talaga. Bagay na hindi nakita ng gago mong ex. Pero pinagtatawanan ako ng mga tao, Bes. Ang saya-saya ko pa noon dahil nag-propose sa akin si Marco. Pero biglang hindi naman pala ako yung pinakasalan niya. Nakakahiya. Alam mo kung sino man yung sinasabi mong tumatawa sa'yo? Sana tamaan sila ng kidlat. Pambihira. Hindi ko magets kung bakit kanila kailangan pagtawanan. Malinaw na ngang binastos ka't pinagtaksila ng harap-harapan ni Marco. Salagay, isang malaking joke lang para sa kanilang hinagpis mo? Mga tarantado talaga. Pero Bes, makinig ka. Sa ngayon masakit pa yan at mahirap iproseso dyan sa isip mo. Pero alam ko na darating din ang araw na makaka-move on ka rin. Basta nandito lang ako. Yung family mo, pati yung mga co-teachers natin. Miss na miss ka na rin ng mga estudyante mong kolokoy. Kaya hindi mo kailangang isipin na nag-iisa ka sa laban mong to. Okay? Iiyak mo lang. Ayos lang yan. Nandito lang kami. Mahal ka namin, Bes. Alam mo, Mama Mia, walang kasing sakit ang nararamdaman at naramdaman ko noon. Masakit pa sa kahulugan ng masakit yung pakiramdam ko ng mga panahong yon. Wala akong makuha
na tamang mga salita para ilarawan ang sakit na nararamdaman ko. Ang bilis kasi ng mga pangyayari. Parang noon lang nag-propose sa akin ng kasal si Marco. Pagkatapos ay sa ibang babae naman pala niya sasabihin ang mga salitang I do. Pero hindi ko naman mararating ang estado ng buhay ko ngayon kung hindi ko nalagpasan ang mga pangyayaring yun sa buhay ko. Sa kasulukuyan, Mama Mia, ay meron na rin akong asawa at mga anak. Masasabi ko na masayang masaya ako ngayon at yung sakit na dulot ng nakaraan namin ni Marco ay hindi na rin masyadong nakakaapekto sa akin. Akala ko talaga noon, Mama Mia, ay hindi na ako makaka-move on pa. Pero tama rin naman si Vicky. Dahil hindi ko hinayaang itali yung sarili ko sa nakaraan. Masakit. Masakit na masakit pero palagi pa rin namang magiging maayos ang lahat sa bandang huli. At kapag hindi pa maayos, ibig sabihin, hindi pa huli. Minsan, Mama Mia, may mga tao lang talaga na hindi para sa atin. Kahit na tayo ang una nilang nakilala, kahit na tayo ang una nilang minahal at kahit na tayo ang mas matagal nilang nakasama. Kung hindi para sa atin ay hindi talaga para sa atin. At kahit masakit, kailangan nating tanggapin na pinaghihiwalay ng Diyos ang mga taong hindi karapat-dapat sa isa't isa. Hindi dahil gusto niya tayong masaktan. Sa halip ay para tayo ihanda na makilala yung taong inilaan niya talaga para sa atin. Kung tatanungin mo ako, Mama Mia, kung napatawad ko na ba si Marco, masasabi kong oo. Hindi ko man ito sinasabi sa iba, pero Mama Mia, mas nanaig pa rin sa akin yung pinagsamahan namin noon kaysa sa galit at sakit na pinaramdam niya. Bagaman dumaan pa rin ako sa lahat ng proseso, ay mas kumpiyansa naman akong sabihing panatag na ang dibdib ko dahil wala na akong daladalang puot at hinanakit. Maraming salamat, Mama Mia, sa kaliman na mapili niyo ang sulat ko. Malaking bagay na maging inspirasyon para sa ilan nating mga kabarangay ang kwento ng buhay ko. Na sana, kapag tayo ay nasasaktan ay huwag pa rin tayong matakot na buksan ang ating mga puso kung sakali man na may ibang handang kumatok. Dahil naniniwala talaga ako, Mama Mia, at mapapatunayan ko yan, na kapag may pintuang nagsara, meron namang bagong magbubukas. Hanggang dito na lang, ang inyong forever kapuso at forever kabarangay, Luisa.